Lumia, thank you. Pakilala. DJ, just like and follow nyo na rin po, ha? Ayan po, nandyan yan. Ayan yan. At binabantayan ko po lahat yan. Thank you, Kuya Danilo. Okay. Tagay mo na, tagay. Salamat, Rodriguez! Salamat, Lumia! Single ba kayo? Diyan lang. Din. Thank you, Justin. Wala pa sumusot eh. Eto na. Bossing Big Soto daw siya. Wala rin. Mayor! Okay. Welcome back. Welcome back, mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At syempre, magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media. Trending po ngayon si Maine Mendoza, Legit Dabercats at syempre si Alden Richards. Ito po yung kagandahan nyo sa channel ni Mr. Destiny. Sabi ko nga po sa inyo paulit-ulit, kapag nandito po kayo sa channel ni Mr. Destiny, tama po ang mga napapanood ninyo, napapakinggan ninyo. Kasi kung ano lang po yung trending, doon lang po tayo. Di po ba? Huwag po kayong basta-basta maniniwala sa mga pahayag, sa mga sinasabi. Ako naman po, pagka ang pinag-uusapan naman po natin si Maine, matik na yan mga kaaldab. Kasama niyan lagi si Alden Richards. Di po ba? Kahit naman po sa trending sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook, hindi po nagpapahuli yan. At aminado naman po tayo mga kaaldab na sobrang lakas pa rin po ni Maine Mendoza. Kasi kapag nagsisimula ang EAT, nagte-trending po siya. Pero pagkatapos naman po ng EAT, wala na. Kaya nga po nasabi natin na binubuo na naman ni Maine nilang ng TBJ sila Miles at si Maine. Totoo naman po kasi kung ikukumpara kay Atasha Mulak, si Miles talagang alam nyo na, di po ba, mahusay, kumbaga masabi natin na talagang yung veterana na gagawin niya lahat para lang po mas mapaganda yung show. Sabi ko nga po sa inyo, kahit mataba si Miles, sabihin natin na dumaan sa matinding pagsubok, hindi pa rin po nawawala, di po ba? Kaya nga po sabi sa inyo, kampante lang, maging matatag lang, di po ba? Hindi naman po tayo basta-basta magpapa-apekto, lalo na nga po sa sitwasyong, kumbaga, di po ba? Sabi ko nga po sa inyo, dito lang po kayo sa channel ni Mr. Destiny. Kung ano yung latest, kung ano yung trending, doon lang po kayo. Huwag po kayong basta-basta maniniwala sa mga pahayag at sa mga komento, di po ba? Maging relax lang, di po ba? Hindi, ako naman po mga kaaldab, hindi naman po tayo basta-basta naniniwala at nagpapa-apekto sa mga sinasabi at pahayag po nila. Ang sa akin lang, kung ano lang po yung latest, kung ano lang po yung trending, doon lang po tayo. Di po ba? Huwag po kayong basta-basta maniniwala sa ganito ganyan, etc. etc. Relax lang. Antayin na lang po natin kung ano po yung magaganap. Kasi ang issue po ngayon, ang sinasabing bagong sitcom daw ni Bossing na idadalin dyan, yun nga po yung Open 24/7. Ang gulo nga po hindi natin alam kung bakit ayaw pa rin ipadala ng GMA Network. Talagang iniipit nila, parang i-hold muna nila. Ngayon pagka naumay na yung kakahintay, tapos ibabalik, syempre mag-iiba na yung senaryo, mag-iiba na yung kwento. Po ba? Parang ginagawa nila sa mga artista na kapag may problema, hindi muna nila pinalalabas, no? Parang naka-6 na buwan suspension, hindi ka pwedeng magpakita sa telebisyon, hindi ka pwedeng tumanggap ng mga kumbaga commercial, etc. Ang daming gagawin sa'yo. Pagkatapos ng 6 na buwan, saka ka lang lalabas. Sino pa yung kumbaga namimiss sa'yo? Di po ba wala man lang update, wala man lang ganap? Kaya yung mga fans siyempre nagtataka, baka nag-asawa na, baka may negosyo na, baka hindi na artista. Di po ba? Sa ngayon mga kaaldab, yan ang sinasabi ko. Kita nyo, yung mga fans po nandiyan din. Nasaan na? Yung mga nagsasabing ganito, nagsasabing ganon. Di po ba wala? Di po ba? Real talk mga kaaldab. Sabi ko nga po sa inyo, kampante lang po kayo, maging matatag. Kung ano lang po yung latest, kung ano lang po yung trending, doon lang po tayo.
Huwag po kayong basta-basta maniniwala sa mga sinasabi at komento po ng iba. Di po ba? Ang sa akin lang naman po, kung ano lang po yung latest, kung ano lang po yung trending, doon lang po tayo. Huwag po kayong basta-basta maniniwala sa mga sinasabi at pahayag po ng mga ilang netizen. Ako, masaya po ako sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook kapag may nakikita po tayo doon. Siyempre, binabago nila yun eh. Kapag pinag-uusapan, sasabihin nila, hindi yung pag-usapan yan, pangit yan. Di po ba? Huwag po kayong pupunta kay Mr. Destiny, puro throwback yung pinapakita nun, puro fake news yun. Kaya nga po simple lang, asan ang fake news? Asan yung sinasabi nilang hindi totoo? Di po ba? Wala naman po eh. Kasi nga tayo nag-aabang lang, nag-aantay lang po tayo na makakuha ng update. Tapos ngayon yung mga Alden fanatics nagre-react na, no? Ayaw talaga nila si Sanya Lopez eh. Real talk mga kaaldab. Ang daming post ng mga Alden fanatics pero wala si Sanya. Yung pulang araw na si Eduardo de la Cruz, yung po ang panay update. Natatawa nga po ako pag nakikita ako eh. Parang sinasabi nilang wala na. Kasi kita nyo yung mukha ni halatang, sino nga mo ba mas matanda? Si Sanya at si Alden. Hindi po ba? Halatang halata naman po kasi mga kaaldab. Kapag ka nagparitoke ka, babalik at babalik eh. Kumbaga parang may umaangat na talagang hindi maganda. Hindi po ba? Yan ay base po mismo ha. Base po mismo yan sa mga Alden fanatics, sa mga dumadaan at bumibisita po sa atin. Ako naman po, pagdating sa bagay na ganyan, di naman po ako nagpapahuli. Never naman po tayong nagpapa-apekto. Di po ba? Kaya nga po yung iba nagsasabi na ko, yung channel ni Mr. Destiny, puro paasa lang niya. Wala mong paasa dito. Di po ba? Ang gusto ko lang po maging updated kayo. Gusto ko lang po kung ano po yung nababasa sa social media, sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook, sa mga website. Kailangan alam po ninyo. Di po ba? Wala namang masama dun. Kumbaga ako lang po yung nagbibigay komento na eto hindi nyo po kasi ito nakita. Ito yung pinag-uusapan. Ito hindi nyo po alam dahil kumbaga website lang yung nag-post nito. Hindi po ba? Yan ang sinasabi ko na hindi nila gaano nagegets. Kasi may mga website nga po talaga na mga matitindi. Tapos kapag ka nabasa mo, mapapaisip ka kung totoo nga po ba o hindi. Kaya nga po sinasabi ko ito para lang updated kayo. Para alam po ninyo yung mga nangyayari at nagaganap. Di po ba? Yan ang naman po yung kagandahan eh. Yan naman po yung masabi natin mainam. Lalo na po sa mga naghahanap ng update. Di po ba? Lalo na po kung sakasakaling gawin to ni Bossing na pagsamahin nga po si Mengay, si Miles at si Atasha. Di po ba? Kasi kailangan nilang i-build up si Atasha dahil sabi ko nga po sa inyo, gumagawa daw ng bagong record ang TVJ. Record na tatalo sa fandom ng Aldab na magsisimula ng manggagaling sa kanila. Kaya nga po nakapagtataka eh. Di po ba? Kung fandom lang po talaga ang gusto nila, kung babaguhin, kailangan nila talaga reformat. Hindi po ba? Kasi kung ganito lang, wala. Ang ibig kong sabihin reformat, yung malaking pagbabago na mararamdaman mong yung ibang, kumbaga hindi naman kahit hindi mo naman tanggalin lahat eh. Di po ba? Basta yung ibabalik mo rin siya. Kaya lang syempre mas maganda yung masasabi mong totally bagong-bago. Yung totally fresh na fresh, di po ba? Hindi katulad ng mga AI family, di po ba? Kasi daan na yan, nagsimula sa Kalye serye. Tapos Pamilya Nunal. Tapos AI family. Di po ba? Parang wala namang pinagbago. Parang kung titignan nyo, normal lang, di po ba? Ang ibig kong sabihin, kailangan nila magpakita ng mas matindi pa. Di po ba? Well, hanggang dito na lang po yung updates natin ha. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin. Di po ba? Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya consider na po kitang bagong subscriber at huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mamis, sa mga titas
at sa mga senyor. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.